So eto na mga ka-old school. Tignan nyo. Ganito yung mga inaalagaan ng babaeng pangulo at ng ambisyosong liderato. Pansinin nyo. Di ba nga, ano bang pakialam ng ICC sa atin? Di ba nga, ang mga hukuman ay gumagana? Pero tignan nyo naman. Etong isang siraulo na to. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Di ba nga, ilang ulit na naming sinasabi na ang mga Pilipino kailanman ay hindi nagtitiwala sa makakaliwang grupo. Kayo lang ang nagtitiwala dahil gustong-gusto nyong sirain ng bayan. Para sa pansariling interes, nag-aalaga kayo ng ahas. Basahin natin mga ka-old school. Sabi kasi dito ni Senator Amy, mahiya naman tayo bilang Pilipino. Ipapasa pa daw yung ICC resolution. Napakialaman tayo ng dayuhan. Samantalang mga korte natin, napapatunayan naman na umaandar. Malaya at matibay, bakit papapasukin pa yung iba? At yan din ang paniniwala ng mas nakararaming Pilipino. Hindi tayo alipin ng kahit na sino mang bayan. At never kaming papayag na maging sunod-sunuran sa utos ng ibang bansa. Samantalang etong bading na si Raulo, pasintabi na po sa LGBTQ. Dahil kurtado ang utak nito sa doktrina ng kaliwang grupo. Kailanman ito'y hindi susunod sa gobyerno. Lalo na, ang liderato ngayon ay napapaikot nila sa kanilang palad. Gaano kabastos etong si Raulo na to? Sabi niya dito, if the justice system in the PH is really working, then Imelda Marcos should have been arrested in jail since her health status isn't valid excuse. Kita mo kabastusan mo? Hoy, ikaw si Raulo Manuel, ulitin ko sa'yo. Nagkaroon na yan ng trial of the century. Wala kayong naipanalo. Namatay na yung leader nyong sinasamba nyo na parang Diyos. Wala pa rin nangyari. Kahit yung magnanay, wala rin nagawa. Anong poder ang hinahanap mo? Di ba kayo ay mga kasama ng Dilawan at Pinklawan? Ano nangyari? Kahit sandamakmak na ang mga peking ebidensya na ginawa nyo, kayo ang magulo. Kami nga ang nagtataka kung bakit hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. At nagtataka na rin kami kung bakit ang liderato inaaruga at pinoprotektahan kayo. Mga animal na to. Mga ungas ang putragis. Matagal nang kahihiyan sa bansa na may proteksyon para sa iilang nasa poder, habang may inhustisya para sa ordinaryong Pilipino. Kung alam nyo palang maraming inhustisya, kaya pala yung mga pinaniniwalaan yung grupo, madali lang pumatay, kumitil ng buhay, basta hindi nyo makumbinse na sumama sa grupong pinaniniwalaan nyo. Ay nako, yan ang inaaruga ni Tambi at nung babaeng presidente. Grabe, di ba? Wala sila talagang pakialam. Magkaguluman. Basta importante, yung kanilang nais sa mga darating, sa mga susunod na panahon o araw, makuha nila. Grabe kayo. Ang ganda ng legasiya ng dating The Great Late Apo Lakay. Huwag naman sana nating sirain Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw man ay kawangis at kapangalan ng dating Apo Lakay. Pero ni katiting, wala talaga eh. Bakit? Dahil napatunayan mo na ikaw ang nagwagi noong 2016? Kaya tinatamad ka ng mamuno at pinababayaan mo na lang ang pagiging Pangulo o tagapangasiwa ng Pilipinas kay Tambi at kay babaeng Tambi? Huwag ganon. Ang pambabastos na ito, lalo na kay Madam Imelda. Nung una na nga di ba nung nag-rally rin niya, sumigaw doon sa Welcome Rotonda? Ano sigaw niya? Mamamatay tao kayo, katulad ka ng dating Apo Lakay. Yan ang sinisigaw niya. Tapos eto naman ngayon, ang nanay mo naman, ang binabastos netong si Raulo Manuel na to. Ano, diplomansya pa rin tayo?
Baka sabihin na naman masyado pang maaga para magpakitang gilas. Diyos ko, mahabaging langit, magdadalawang taon na. Isa't kalahating taong ka na dyan. Kung sa bagay, wala naman kaming magagawa. Kapag ikaw ay namekos-mekos na ni Insan at ng babaeng presidente. So kayo mga ka-old school, tingin nyo ba may mangyayari pa rin sa Pilipinas? Kung sa bagay, yung gobyerno ay binibigyan na sila ng proteksyon at pinakikinggan di umano ang hinaing ng Kongreso. Pero para sa akin, hindi ko hahayaang sirain ni Junior ang The Great Late Apolacay. Ingat.